Sa sobrang dami nga na nagkalat ng mga gandang larawan ng mga camping spot dito sa social media, ay may isang campsite ang nakatawag sa akin ng atensyon. Mala Baguio feels pero budget meal lang ang ilalabas mong pera. Sa halagang 200 pesos lang ay ma-enjoy mo na ang ganito kalamig na temperatura. Sun wakes up slow, painting the sky. Eksakto para sa ating bagong camping gears na ating susubukan. Nga pala kung ikaw ay magsisimula pa lang na mag-camping at nalilito ka kung anong gagamitin mo, hammock ba o tent, baka ito na ang camping gears na para sa'yo. Isang produkto na may dalawang option. Pwede mo siya i-deploy as a hammock o pwede rin siya as a tent. Pala? May lasa na. Yan oh. Sun wakes up slow, Ay na na. painting the sky. Golden bar stroke, no need to try. I see the world, it's a quiet place. Beautiful shine, beautiful day. Whew. Ay. Yun. Sa kanyang unang laban, nakalaban niya sa African American. Good morning! Maulan na umaga at napakalamig ang sumalubong sa atin, ano? Hindi na pala umaga, alas 11 na, pero malamig pa rin yung klima dito sa Infanta. 2 linggo rin tayo hindi na nakapag-camp, ano? Oo nga, 2 linggo. At dahil nga may pinaghahandaan tayong ride next week, yun yung Pangasinan Loop. Kasama ng ating mga dating kagrupo sa pagbibisikleta na ngayon sumusubok na kami magmotor ride, ano? At para naman makalaylayo at makatipid sa oras na aming igugugol. Kasi alam naman natin pag bike, bukod sa pag nag long ride ka, bukod sa nakakapagod, isa kakain ng oras. Kaya ngayon magka-camp na lang tayo ngayon dito lang sa malapit, dito lang to sa Infanta Rail, ano? At dahil meron tayong camping gears na bagong susubukan, ano? By the way, gusto ko lang magpasalamat kay Sir Derek ng creator ng Habin Tent, ano? At sinuportahan niya ang ating pagmomoto camping. Yes sir! Actually, matagal ko na itong gusto na product na to, no? Hindi pa ako nagmomoto camping sa bikepacking pa lang ako, tsaka sa mountaineering gusto ko na to, crush ko na talaga to dati pa. Kaya nga lang, hindi ko mabili-bili kasi alam mo naman, hampas lupa lang ang Disney princess nyo, ano? At ngayong araw, natupad yun. Tinupad ni Habin Tent ang ating kahilingan, ano? Sinuportahan niya at pinadalhan tayo ng kanilang produkto na ngayong araw susubukan natin. At syempre, bagong camping gears, maghanap tayo ng magandang campsite na may magandang klima. Sana umulan lang, ano, para perfect sa camping gears na ating susubukan. At syempre, pag maulan, napakasarap naman talaga mag-camping. Lalo kung nagkakape ka, tapos pagkatapos na matutulog ka, ini-enjoy mo yung napakalamig na klima, ay talaga naman mapapa-extend ka na lang talaga. So samahan nyo ngayong araw na to si Disney Princess, ano? At i-enjoy lang natin yung pagka-camping ngayong araw na to. At hanapin natin yung mga gandang scenery na ating posibleng madaanan at makita, no? So tara, let's go! I'm a lone rider chasing dreams through our rivers and untamed streams. With the wind howling my rebel theme, the road ahead ain't what it seems. Ang lugar na to, no? Medyo matagal-tagal rin tayo hindi nakadaan dito. Sarap talaga ng klima rito sa Infanta. Malapit na tayo, meron na lang tayong 800 meters. Tapos bili tayo ng tubig, ano, para may inumin tayo. Eto, nadaanan ko rin to, nandiyan yung Hammock Base Camp. Tapos tagos niyan, Pami Laguna.
Madalas ito yung mga ruta natin nung nagbabike pa tayo, ano. Yung mga loop-loopan, Infanta Loop, Batman Loop, Sampaloc Loop, madalas yan. Ngayon kasi hindi na strong si Disney Princess nyo at moto camping na siya ngayon. Pero magbabike pa naman tayo soon, sana magawa natin na makapag long ride pa rin. Iba pa rin talaga yung satisfaction pag nakabike, promise. Although na nakakapagod lang, pero pag napuntahan mo na yung isang lugar, ay talaga naman, talagang yun talaga yung memories na babaunin mo hanggang sa dulo. Kumbaga iyayabang mo ba pati sa magiging anak mo, putik, wala pa naman akong ulam, ayaw mong tumabi, ganda na ng klema, nagpapag na. Yan yung hinahanap natin. Ay, putik, lagpas na tayo, shit. Hala, wait lang, lagpas na tayo. Bigla tayo natuwa sa klema, wala pa naman signal. Ayan o, lumagpas tayo, wala nang signal dito. Hindi na pala tayo aabot dun sa sa arko ng Infanta. Eto na yun dito tayo sa Mamay Intong recreational. So bili lang tayo ng ahon pala dito. Op, dahan-dahan lang tayo, medyo malumot yung yung pagkasemento, matarik pa. Let's go. Dito pa lang malamig na yung klema. Opsan tayo. Ayun, ang Mamay Intong. Saan kaya yung parking? Tanungan natin. Wow, tingnan nyo naman kung gaano kalamig yung klema. Ito talaga yung pinunta ko dito. Yung malamig, mahamog, ay talaga naman napakasarap mag-camp. Solid talaga. Hindi kaya dito. Wow. Makalipas ang isang oras, napunta tayo doon, napunta sa baba. Nakahanap din tayo ng maganda-gandang pwesto. So, dito tayo siguro magsasabit ng ating hammock. Ayan o. Dito nakakapagod lang talaga maghakot ng gamit. Ayan. Ito yung pinaka the best na nahanap ko. Maganda sana doon kaso ang hirap na masyado matarig. Alay ng CR. So ito, napaganda, tapos nandyan na yung CR. At maulan. So di natin to marireview ng maayos, gawa nga ng hirap mag-shoot ng ganito. Sana tumigil, tapos makapag-setup lang tayo para masaya. Yun, medyo maulan yung pagka-camping natin at napakalamig ng weather. Pero perfect ito para sa ating bagong camping gear by Haven Tent. Kung ikaw ay magsisimula pa lang mag-camping tapos hindi ka makapag-decide kung hammock ba o tent, so baka ito yung product na para sa inyo, ang Haven Tent o hammock o tent. Hammock na tent pa. So samahan nyo ko i-unbox at i-set up, bigyan natin ng first impression yung product na to. So umuulan, sana naririnig nyo ako dahil wala tayong mic ngayon. So unbox natin. Bali, ganito ako ang pakitang Haven Tent. Magkasama na yung airbed tsaka hammock. Ito yung mismong airbed, tapos ito na yung hammock. Pag ibabalik mo siya, dito siya naka-attach. So buksan natin kung anong laman. Sa mismong loob isa, ito yung tarp, tapos ito yung base ng hammock. Tapos ito yung mga kasamang accessories, dalawang aluminum pole na napakataba, dalawang hammock rope, tapos ang ganda ng kanyang carabiner, premium na premium, may pangalan na Haven. Tapos 4 na guy line, then 4 na peg na aluminum, tapos may dalawang carabiner na maliit.
So ito na yung lahat, i-set up na natin at lumalakas na yung ulan. Sabot. Pag-set up na rin tayo. Hindi ko na napakita sa video kasi ang hirap magano pag umuulan. Bali gumamit ako ng ng dalawang pole sa harapan para ma-set up ko as owning tong takip. Then ito na lang yung kulang natin saka yung air mattress ikabit natin. So kabit natin yung spreader bar ba to? Yung tawag nila o pole sa atin. Meron dito mga suksukan. Medyo matilim na sana nakikita nyo pa. Bali itong air mattress at kung wala ka namang pump is walang problema kasi itong mismong lagayan niya sa magiging pump ito, lalagyan mo lang ng hangin, extender nga ito yun. Subutin natin. Tapos ikukunik mo siya dyan, tapos magiging bomba na. Pero tayo kasi binigyan tayo ng work bundle ni Habin, pinadalan din tayo ng pump, so yun muna yung gagamitin natin. Ipakita ko lang sa inyo kanyang air mattress, may siya sa loob, may mga parang gel yung mga palaman, lahat. Yung texture niya yung parang cold fever yung nilalagay pag may lagnat yung bata, yung pag pinisil mo yung parang gel na malambot. Ganun yung texture nga Ito siguro yung yung parang nag-create ng init para maging komportable kapag malamig yung panahon pag naka-inflate na siya. So, ang ganda ng kanyang air mattress. Double press. Natapos na rin ating i-setup Bali ito na yung Habin tent hammock o tent. Pwede siyang hammock, pwedeng tent. So, bigyan lang natin ng konting first impression. Bali sa tarp niya, yung material na ginamit nito sa 20D na merong 4,000 mm waterproof rating Tapos pwede mo siyang i-set up ka sa ganito pag malakas yung hangin, nakaganyan. Pwede rin mo siya tanggalin kung wala namang ulan. Then pwede mo rin itong lagyan ng tukod dito. Dalawang pole, mag-provide ka na lang para maging extra on mo katulad ng ginawa natin sa harapan. Tapos, ang isa pa sa pinakamaganda rito sa tarp ni Habin tent, may tinatawag siyang storm mode. Pag ganito, malakas yung ulan, sobrang lakas ng hangin, pwede mo siyang isara. I-close mo siya. May mga may mga toggle na pwede mong ilak. Kabilaan, same din doon sa likod, meron. Ganyan. Meron din to dito sa gitna, ayan merong lock dito. Tapos ibababa mo dun sa likod. Safe ka na kahit gaano kalakas yung ulan na humampas sa'yo hindi ka mababasa sa loob, 100% safe ka. Then meron din siyang bug net o mosquito net pwede mo siyang buksan sa harap, pwede mo rin siyang buksan dito at natatanggal to pag maganda yung panahon, pag gusto mo naman makita yung kalangitan, pwede mo siyang tanggalin, tapos suksok mo siya rito. Tanggalin ko lang para makita nyo Yan. Pwede mo itong tanggalin tarp na to pag maganda yung panahon. Isa sa pinaka binibida dito ni Habin tent yung kanilang tinatawag na lay flat system. Kumbaga ito yung pinakaunang hammock na may ganito sa Pilipinas na kung saan dahil nga may lay flat system siya, makakahiga ka ng para kang nasa bahay, para sa normal na higaan or sa normal na tent na mostly is flat siya. Ayan 80% komportable 80% parang flat siya. Flat talaga yun. Tapos pwede kang tumagilid, pwede kang matulog ng kaganyan. Kaya rin nakadapa. Try natin dumapa. Ayan sarap. Tapos isa sa pinaka-astig na cool feature nitong Habin tent may tinatawag silang lounge mode o may experience mo yung para kang nakahiga sa sopa So simple lang, i-adjust mo lang to, hilain mo lang pataas para i-recline ka niya. So try natin kung
ganun ba talaga ang experience. So siguro kailangan mo lang i-adjust pa. Hindi ko pa na-adjust yung ano para pumantay. So ayan. Galing. Kahit hindi ka na siguro mag-provide ng unan, i-adjust mo na lang 'to isa. Ayan, naka-recline na yung katawan mo. Sarap po nga, no? Parang nasa lounge. So habang nagbabasa ng libro o nag-cellphone, nagpapaantok ka, isa. Napakagaling, napaka-astig. Tapos, kung ibabalik mo naman, iangat mo lang to, yan. Nakabalik na ulit siya. Astig, you know? Pagbababa ka o papasok ng hammock para hindi ka mahirapan, hawak ka dito sa ridgeline. Huwag kang mag-alala kasi ito, naka-purpose talaga to para sa support. Tapos, kaya nito bumuhat ng ilang kilo. Alam ko, 30 plus. Kaya niyang buhatin. So, hawak ka lang dyan. Yan. Makakatayo at makakalabas ka na ng hammock. Paghiga, hawak ulit. Diba? Astig. Then, sa loob na kanyang hammock is merong 6 na packet. Merong pang cellphone na mapahaba. Meron ding malapad, lagay ng mga snack o damit, pump. Then meron ding mas maliit dito, mga abubot para mabilis lang yung access mo. Same din dito sa likod, paras lang. So 6 to. Kung anong meron dun sa harap, meron din dito sa likod. Pagdating naman dito sa kanyang hammock tent, yung pinaka body, huwag kayong mag-alala kasi ang ginamit dito na material is 70D polyester, na merong 4,000 mm waterproof rating. So kahit i-pitch nyo siya sa ground, basta maayos lang yung kapitch, hindi kayo mga gamba na tagusin ng tubig o mag-leak, So 100% waterproof yan. Then meron din itong dalawang exhaust. Kung nangangamba kapag naka-close yan na sa storm mode, mainitan kayo, may dalawang exhaust yan, same dito, tapos same sa kabila. Parang magiging ganito yung niya. Ayan, dito dadaan yung airflow. Pero may rin siya, may mosquito net, syempre para hindi makapasok yung mosquito, kahit anong insekto. Dalan din tayo ni Haven Tent ng kanyang accessories sold separate dito, tinatawag itong work bundle. So para ma-improve pa yung ating hammock tent, ilaw, power pump, tsaka extra tali o sling. So pakita ko sa inyo. Unahin natin itong power pump by Heaven. Nabuksan ko na to actually at gandang ganda ako rito. Ang dami kong pump sa bahay pero iba talaga yung quality nito, siguro kasi medyo rin naman yung price, medyo iba rin. Kaya dapat lang na maganda. Ayun ang nakikita nyo. Power pump. Nagiging ilaw siya, hindi lang siya pump. Ayun, may sabitan siya. USB Type-C na siya. Pwede siyang power bank din. Pwede ka mag-charge dito. Tapos, kung gagawin mo siyang ilaw, double press lang. Ayun. Maliwanag siya actually. Kahit ito nga lang Then, ito naman kanyang pump. Malakas. Malakas siya actually. Ayun. Pag hinawakan mo siya, yung itsura pa lang, premium na premium talaga yung kanyang quality. Then mamaya, may isa pang feature to. Kailangan to sa isang accessories na binigay sa atin. Then, marami tong fittings. Ayan, lahat yata ng klase ng pang balloon, kahit anong size ng makukonvert nyo. Ayan, ang dami. Ayan din siya. Ayan, nakalagay. Cord, may kasama siya. Pang iPhone. Tapos Type-C. Pinadalhin din tayo ni Heaven ng ng ridge light. Ayan. So ikakabit natin to, parang magiging ganito yung itsura niya. Unbox lang natin. Kulay white siya. Ano pa yung laman? May dalawang parang strap. Siguro ito yung tutusok mo dito para maging panali. Dalawa. Then may dalawang carabiner siguro ito sa pagsabit. Tapos yung kanyang controller. At sinabi ko kanina,
may ano to, may connection to dito. Dito mo to i-connect sa kanyang power bank. Ayan. Kasi USB siya or kahit siguro yung ibang power bank pwede. So, dahil meron na si ano, pinadala sa 7, is okay na to. Dito na lang tayo. So, kabit lang natin. Tapos, tap lang to eh. Pag ididim nyo, dandahan lang. Maliwanag. Pahina. Tapos, palakas. Ang galing, konting ano lang. Ano siya, sensitive siya. Then, ito pala, may gamit to. Pwede mo siyang ipasok dito para siyang lantern. Ayan. Para siyang lantern, you know, nag-reflect sa kanyang lagayan. Double purpose tong lagayan. Yung last is pinadalan din tayo ng whoopee sling. Magagamit mo to kung kapag malayuan yung puno, kung mahaba yung distansya, hindi abot yung stock mong panali sa ito, magagamit mo to. Ayan. Ang kagandahan nito, isa ano to, quick release siya. Ito. Na-adjust to, mabilis siya i-adjust. Ayan o. Tapos, pag in-applyan na to ng bigat, isa kusa siyang naglalak. So, hindi mo na kailangan na magtali-tali pa ng napakahirap kung di ka naman sanay sa talian. So, ito. Biro mo yung ganito kanipis lang, isa kayang bumuhat ng 159 kilos. Diba? Nipis. Ganun siya katibay. Tapos, may kasama pa rin dalawang carabiner. Extra. So, magagamit natin to dito sa Ridgeline pag magsabit ng kung may kasama kang bag o accessories, pwede mo rin isabit dito. Bago pa bumuhos ng malakas na ulan at lumalakas na yung hangin, ano? Lumalamig na yung ating kapaligiran dito sa ating pwesto. Gusto ko lang magpasalamat kay Sir Derek, ano, creator ng Haven Tent. Sir Derek, thank you so much sa pagsuporta sa ating ginagawang motocamping at hinayaan nyo akong maitry ang inyong produkto. So, kung gusto nyo ng ganitong hammock tent or ibang produkto ni Haven Tent, ano, maglalagay ako ng link na kung saan pwede kayo mag-order doon at makikita nyo pa yung iba't ibang produkto ni Haven Tent, ano. So, ano na tayo? Setup na tayo mag-setup tayo dito ng ating malulutuan at magkakapi-kapi tayo. Eksakto yung weather na to, malamig. Is napakasarap magkape. So, tara! The night spills heavy like ink on the ground. The trees stand bare, their whispers no sound. Light drips softly from the distant stars. Namis ko itong light setup lang. Wala kang ganong sinesetup, mabilis sa likitan. By the way, itong hammock tent pala natin, ano, based sa ano ni Haven Tent, yung setup time dito sa around 5 minutes lang. Medyo tumagal lang tayo kasi nag-video tapos first time natin siya i-setup. Pero kung once na na-setup mo na siya isang beses, pangalawa, is mabilis na lang. Parang normal lang naman na hammock. Ang isa pala kanina sa hindi ko nabanggit, ano, ang pinaka gusto ko rito sa Haven Tent, ano, isang kanyang rain fly o tarp. Hindi mo na kailangan ng isa pang tali para may kabit lang. Ito kasi kung ano yung ginamit mong tali sa body ng hammock, ito siya nakakabit. Although may nakita naman ako na iba, hinihiwalay kasi ayaw ng mas malapit. Pero ako, mas goods ako sa ganito. Design naman yung ano, yung kanyang featured na isa lang yung tali, less setup, less na dadalhin mo, less gasto. Sayang. Pero kung gusto nyo ng mas mataas to, i-setup yun ng ano, separate na tali. Hindi natutuloy suminag yung araw, gawa ng makapal yung hamog dito lagi, no? Hanggang doon, puro kabundukan. Tingnan nyo naman yung pwesto natin, ang ganda. Hindi ka malang masisinagan ng araw dito, grabe. Bali, ito yung sinasabi ko kanina ng ilaw, no? Ito yung ridge light. Yan yung mahina. Tapos ito yung pinakamalakas. Good siya, dim light lang, ayan o.
Pag naka fix na nga maayos din. Mahangin kasi hindi na natin na-fix ng maayos. So tinanggal ko lang yung tarp para makita nyo at mag-set up pa tayo ng ng ibang ilaw para maliwanag at magluluto na tayo ng ating magiging panggabihan. Magkikimchi soup tayo na kulang-kulang ang sahog. Pero tayo lang naman ang kakain, wala namang magreklamo. Kimchi, tofu at saka bacon na pinangakarni natin. So lutuin na natin. Hiwain lang natin yung tofu. Sa dali ko lang to binili lahat. Bugs. Lagyan natin ng paminta. Paminta lang naman dala ko eh. Wala ring asin. Hawit. Damihan na lang natin. Lagyan natin ng seaweeds. Nakikita ko to eh. Hindi ko na alam anong tawag dito. Wow! Yan oh. Game! Kain na! Masarap na sabaw sa napakalamig na weather at napakaganda ng ating camping spot today, Although struggle lang talaga kasi mahangin, pabugso-bugso yung ulan, mahamog. Pero pag nakaset up ka na lahat, nakapagluto ka na, doon na yung pinaka-price yung relax moment ka na katulad nito. At syempre, hindi mawawala dyan yung ating Don Gin by Don Ramon. Taray ng Disney Princess niya, may alak na oh. Tikman natin to kung lasang blade. Sa Alphamart ko to binili eh. Tingnan natin. Tagal na nitong baso, bigay pa to ni BTC sa kagrupo natin sa cycling community. Buhay pa rin hanggang ngayon. Nalalasing pa rin ako, girl, sa baso mo. So, tingnan natin. Grabe, si Don Gin. Sarap ng weather, Ang tanging naririnig mo lang dito yung pabugso-bugsong tunog ng hangin, palaka, kuliglig. Ay, medyo nararamdaman ko na yung lamig. Tinatamad lang akong kumuha ng magkalkal ng jacket ko. Tinitiis ko lang. Yung kung nakikita sa camera, mapag, may dumadandang pag. Pero kung hindi sana hindi malakas yung hangin, mararamdaman mo talaga nag-i-stay yung fog. So bukas sana kumalma na at pag kumalma yung panahon, baka mag-extend tayo. Solo mood muna tayo, hindi pala tayo nakasama ng ng Halloween party ng Tarakam PH. Gagawa nga ng umakyat tayo ng bundok. Hindi ko lang in-upload kasi iniiba ko na yung yung mountaineering ko sa Facebook na lang. So, 1 taon simula nung sumama ako sa Tarakam PH. At ayun, napaka-solid ng mga kasama natin doon, mga kagrupo. Doon nag-umpisa yung kabudulan ko sa pagka-camping, nung umpisa sa backpacking lang naman ako, almost sa light pack, lalo sa mountaineering at saka sa bike nga, kasi nga hindi ka na makakapagdala ng mabigat. So doon nag-umpisa yung mga budol ko sa yung mga aesthetic. Masaya din na na bike group, sumasama ka sa bike group camping tapos solo. Para kung sila na-enjoy. Although pag solo ka ganito, wala nararamdaman mo talaga yung kalikasan. Kumbaga lahat ng tunog na appreciate mo, gawa nga ng wala kang kausap. Ayun, ultimo kaluskos sa mafe-feel mo. Masaya rin naman by group kasi syempre, lalo pag inuman na siesta time na
walwalan talaga. At syempre sharing ng mga experience about camping gears, mga budol. Lahat na-enjoy ko. By group man o solo. I-enjoy na natin ng ating bagong hammock tent at dito tayo maunod tayo ng pinikula. Madulas talaga tong ni Nature Hike, yung sleeping pad. Punas pa muna ta. Maputik, grabe putik. Order lang tayo ng pinikula at malamig ang weather. Woohoo! Ay, yun. Tapos chicherya, doon tayo ng ating doon tayo palabas. Pasensya na bakit ang boxing. Dire-diretso sa bundok. Sa kanyang unang laban, nakalaban niya sa African American na magaling sa right at left. Si Jason Rosemary. Dahil sa nasin ako. Ganito kakomportable yung kalagayan natin dito sa cabin tent, Ay. Nood ka lang ng cellphone dito, tapos kung may snack ka, sa mabilis lang yung access. Grabe, napaka-solid ng tento to. Narinig nyo ba yung lakas ng lakas ng hangin tsaka yung ulan. Grabe, lakas ng hangin, Ay, tulog na tayo, para magising tayo bukas ng maaga. Good night. Bukas na lang ulit. Alas 11 ng gabi at nagising tayo. Ang lakas ng ulan. Ayan, naririnig nyo ba? Tapos sa labas. Grabe. Safe na safe tayo dito kasi Jeez! Walang pangamba. Sarap matulog talaga pag ganito. I miss how we used to be. You and me, climbing trees, feeling free, playing footsies, chess and hide and seek. Sarap magkape. Ganito ba naman yung weather? Ay, dito na lang ito Tumila-tila na yung ulan. Ito pa bukod-bukod parang And in our future, all that we could foresee were good times, long drives, adventures weaving through the outback. Tapos mamaya, bago tayo umuwi, try natin na mag-ikot-ikot dun sa baba ng Impanta. Pag ganito, napakasarap magmotor. Malamig yung weather. Hindi natin ramdam yung init dito. Bago tayo umuwi, ilibot ko lang kayo rito kung anong meron dito sa Mama Intong. Bali, doon tayo pumesto sa Bundong Kayan. Yan yung pinaka bagong extension ng nila, campsite. Tapos, nandito yung pinaka registration. May bayad na ako, Layas na. Ito si ate yung nagbabantay. Ate, ito yung thank you, Yan, may mga ihawan just in case na mag-iihaw kayo. Tapos only tubig dito, no? Ito naman yung tubig nila, walang walang putol to, nakabukas lang lagi. Dito naman may mga TP house, pwede rin dito, hammock, tent, TP house, tapos may CR dito para sa kung dito kayo mag-pitch o magka-camp, isa may malapit na CR. Then TP house din sa taas,
Nandito naman yung kanilang swimming pool na running water to. Tapos pwede rin dito. Sarap ng tulog ni Doggy. Nakakatamad kasi maligo. Ang lamig ng ano. Ang lamig ng ayan oh. Ano to, galing bukal. Lamig ng tubig. Chat lang tayo dito. Dito tayo una pumesto eh. Lumipat lang tayo. Hello papi. May kasabay tayo sila sir. So ikutin lang natin to. Ano na brownie? Nandito ka na naman. Walang pagkain eh. Dito napakaganda ng ambience dito. Magkakapi ka. Kung ayaw nyo mag-pitch ng tent, isa less hassle. Yun lang itong napakagandang nature, no? Lalo pag sa umaga sa kung hindi naman kalakasan yung hangin, isa grabe yung hamog dito. Hingal ah. Ganito yung ano nila. Ayan oh. Siguro pag may guest nilalagyan-lagyan to ng mga unan, yung mga nakikita natin. Tapos ayan yung overlooking. Hingal ah. Then salamin. Ayun yung sa loob. Di ko alam kung nakikita nyo eh. Tapos may exclusive kasi sigurong CR. Ali tubig pa rin. Ayan yung loob. Napakaganda naman pala. Tapos tanaw mo dito yung labas oh. May isang electric fan. May ilaw. Actually hindi mo naman kailangan dito ng aircon. At napakalamig dito sobra. Grabe, napakaluwag ng area ni Mama Intong ano. Di ka mauubusan dito ng spot. Ang ano nga lang dito kasi pakyat panaog, tapos hahakutin mo yung gamit mo ng simula dun sa parking kasi hindi pwede yung ano, yung motor tsaka kahit anong sasakyan kasi malambot lang yata yung lupa. Isa possible na lumubog kayo. Ito nasira, nasayak. Area pa to. Kung mahilig guys sa mga raw spot, papunta dun. Siguro gusto dun sa pinagcampingan natin. Then pag dito naman kayo papesto, isa ayan oh, tanaw nyo yung kung nakikita nyo yung Pilila Windmill, tapos sa Laguna Lake. Good spot din to mga master pag dito. Hammock. Tapos sa tent siguro kung dito kayo magti-tent, hanap lang kayo ng flat na area kasi may mga ugat-ugat. Ito ganda, parang mini mossy forest siya. Ayan oh. Raw spot vibes talaga to dito. Lumipat lang ako kahapon dito kasi ang ano dito isa, nandun pa yung CR, akyat pa na ako ka. Dito napakaganda rin tong pwesto dito. Tent, tapos background mo yung kagubatan. Kasi ito yung papuntang pinaka view deck nila, yung may picturean. Yung parang may infinity na bakal, tapos upuan doon ngayon papipicture. Hinihingal ako, grabe. Good spot din to dito. Actually ang daming pagsasabitan dito kung hamo kayo. Mananawa kayo sa kakahanap ng pwesto. Kahapon nga isang oras tayo naghanap sa dami ng magandang pwesto. Hindi ako makapamili ng ano, ang hirap mag-decision kasi lahat magandang spot eh. Kaya tapos tanaw mo yung beauty dito. Doon tayo pumesto. Ayun o, doon tayo kabilang bundok. Alayo ng iniikot natin. So yun lang naman yung update dito sa Mama Intong's. Tapos nga pala yung overnight dito sa sobrang mura, 200. Napakabait ng caretaker tsaka may-ari. Walang problema sa chicken and check out. Siguro yung pinaka ano nila, pag kung anong oras ka nag time in, tapos kinabukasan ganun din. Napaka solid dito.
weather. Ang isa sa pinupuntahan talaga dito yung malamig na klima. Kung gusto niyo mag-camping ng masarap magluto-luto at malamig, ano, ang pinakamasarap isa matulog pag malamig yung weather. Yun naman talaga yung pinunta natin dito. Let's go! Pack up na tayo, pero maghanap pa tayo ng ibang magandang lugar na madadaanan, ano, para sulit din ang ating lakad dito sa Infanta. Dandahan lang at matarik ang daanan. Aba, matarik din. Tapos maiksi lang naman to. Ayan na, kalsada na. Opya. Success. Bisita nga tayo dito sa Arco. At na-miss kong pumasyal dito sa Arco. May tiger ng logo, KM90. Parang nakakatamad dumakyat sa taas Gusto ko sana magpalipad ng drone, kaso ang lakas ng hangin. Tapos mayat yung bugso ng ulan. Ang dami ng kainan dito, burgeran. Ginawang tiger. Nakakapagod umakyat may 50 pesos entrance. Ayan, oh. May 50. Ibang araw na lang siguro natin puntahan yan. At check natin kung madadaanan pa natin dito yung falls na bandang kaliwa lang yun kung bukas. At doon tayo maglublob sa Balyeras Peak. Kaso ang tarik. Pwede kaya? Katanungin natin kung magkano yung ano. Tanungin natin kung magkano yung entrance. Kaya naman siguro ng motor. Yan. Saan magkakamp? Nakita ko rito sila Papa Ray. Ayan, ang dami rin palang ano. Maganda rin yung pestuhan. Actually maganda rin dito. Ayan, oh. Medyo malapit-lapit yung pagkakakutan mo ng gamit dito. YD, nagtatanong lang. Baba tayo. Yan, naka-ano siya, naka-elevate. So magandang mag-pitch ng tent dyan, pantay na pantay, flatten yung area. Meron din doon. Maluwag, paikot. So siguro next time, muntik pa tayo madapa. Pesahan natin to dito. Ang kagandahan lang talaga dito yung klima ba, ang lamig, sarap lang mag-camp, no? Tapos chill camp lang. To siguro sa gabi may pailaw sila dyan. Alam ko mura lang tayo. Napanood ko to kay Papa Ray. Nag-camp sila rito, sila Mama Ray nyo. So siguro magsiset tayo dito. Ang ito lang ang medyo matarik lang dito, siguro pagbasa. Nakakatakot. Alali lang sa sa preno. Ayun, oh. Ang tarik. Madulas. Magkano yung overnight dito? Magkano overnight? Magkano overnight? Magkano po? Ay, mura. So yun, napakamura dito sa Balyeras Peak. Siguro babalikan natin to sa mga susunod na araw, ano. At ang ganda ng campsite. Thank you, Salamat.
Ganda lang tayo dito at medyo madulas kasi may umaagos na tubig. So yun, pwede naman pala rito mag walk in. At good spot din. Patungo na tayo dun sa ating dadaanan na falls. Sana pwede accessible ngayon. So yun yung pupuntahan nating dapat na falls is sarado. Sayang naman at nandun na sana tayo. Hindi ko na kinuna ng video kasi hindi naman tayo makapasok sa mismong falls doon. Sayang at hindi na nila naasikaso. Siguro napabayaan na, gawa nga ng wala sigurong napunta. Bihira lang siguro yung turista. Ganda rin dito sa view deck na to. Sana all XEDB. Ganda ng XEDB oh. Hi. Ang ganda talaga itong part na to oh. Mapapahinto at mapapahinto ka talaga sa sobrang ganda ng view. Tanong mo yung ayun oh, yung windmill ng Pililya. So dito natin siguro tatapusin ang ating vlog ngayon Hanggang sa muli, samahan nyo sa susunod na weekend si Disney Princess nyo at titira tayo ng malayuan ng Epic Moto Camping. So hanggang sa muli, ang nag-iisang Disney Princess nyo, Don Ramon Diaries. I'm a lone rider chasing dreams through our rivers and untamed streams. With the wind howling my rebel theme, the road ahead ain't what it seems.